Good evening and happy listening sa mga taga-subaybay ng programa nyo gabi-gabi, Tita L. Pakitawag nyo na lang po ako sa pangalang Larry. I am turning 38 years old. Ilang araw na lang. Currently, a government employee pero on the side, I have a small food business sa city proper back in the province plus various investments. Wala akong naging loan ever since at financially speaking, I can say na wala akong problema. Kaya anytime, pwede akong mag-asawa. Yun nga lang, walang maaasawa, Tita L. Huli akong nagka-girlfriend when I was 29 years old. Bago kami tuluyang maghiwalay ng ex ko, sinabihan pa niya ako ng kapalit-palit ka naman talaga. Ouch. Kasi raw, hindi ako romantic. Wala raw akong sweetness sa katawan. At hindi ko raw siya binibigyan ng oras, etc., etc., etc. Oh no! 27 years old siya nung time na yon. Kung tutuusin, 2 years lang ang tanda ko sa kanya. Pero parang sobrang layo ng agwat ng pag-iisip namin. The way we used to perceive things. Alam ko naman sa sarili ko na binigay ko ang lahat sa last relationship ko with her. Kaya pag-move on ko, nangligaw ako ulit. Kaso, laging nare-reject. Honestly, wala akong maipagmalaking gwapong muka. Tama lang, saks lang, Tita L, ganun. Nahihirapan na tuloy akong mangligaw ngayon, pati mag-isip kung paano ako makakapasok ulit sa isang bagong relasyon. Kasi, paano din kung gano'n na naman ang mangyari? Sabihin na namang kapalit-palit ako dahil ba talaga sa hindi ako romantic o dahil hindi ako gwapo? Napapagod na rin ako sa rejection. Ano po kayang dapat kong gawin, Tita L? Gusto ko lang naman may makasama sa buhay na mapaglalaanan ko ng pagmamahal na sobra na para sa sarili ko. O sobra na para sa sarili ko. Sana po ma-advise nyo ako, Tita L. Maraming salamat po and God bless your program. Muli ako po si Larry. Larry, alam mo, ang hirap talaga kapag, diba, ang hirap talaga maging lalaki. Kasi you are really prone to rejection. Kapag ka nang liligaw tayo, may natitipuhan tayong babae, you are prone to be friend-zoned. Minsan nga, dead ma talaga, diba? O kaya naman, ginost ka ng nililigawan mo. And yun nga, yung katulad ng iyong trauma na rejection. Pero, isipin mo na lang din na sa dinami-dami ng rejection na malamang nangyari sa'yo after nung last relationship mo, isipin mo na lang na lahat ng babae na nireject ka, hindi talaga deserving of your love. And would you rather na gatasan ka lang ng pera o kaya naman hindi ka naman pala niya tunay na mahal o ginagawa ka lang rebound para lang masabi na meron kang karelasyon? I think no, hindi ba? So, I can't say that rejection is okay. It's never okay. But, all of us, whether tayo mga lalaki o babae, o kung kabilang man tayo sa LGBTQIA+, all of us, at one point, hindi man love life, we all must learn how to be rejected. Kailangan nating matutunan ang rejection. Kasi it's part of life. Hindi lang sa love life pag nag-apply ka ng trabaho. Hindi ba? Minsan hindi ka naman tanggap kapag ka meron kang thesis na ginagawa at hindi bet. 'Di ba? Na-reject din. So, rejection comes in many forms, pero para sa lalaki na katulad mo, isang form of rejection ay yung kapag ikaw ay yun nga,
hindi sinagot ng matamis na oo ng isang babae. And kung ikaw man, sinabihan ka ng kapalit-palit ka naman talaga at medyo, alam mo yon, parang may naglatag ng red carpet at lumabas ang iyong damdamin, I think it's time na i-rebuild mo yung confidence mo. Just because somebody said so doesn't mean that you are kapalit-palit. Hindi ba? You know yourself better than other people. Kahit pa sabihin mo, 2 taon kayo naging magkarelasyon yan ni ate girl mo 10 years ago, you know yourself better than she does. And don't let anybody tell you na kapalit-palit ka if you know to yourself that you're not. Bakit mo hinahayaan na diktahan ka ng ibang tao? Diba, Larry? And lastly, dun sa sinabi mo na kasi kapalit-palit ka because wala kang maipagmamalaking muka, sakto lang ang pes mo, at hindi ka romantic, ganyan, hindi ka mapagbigay sa oras at wala kang ka-sweetness sa katawan. Okay. Alam mo, meron akong kilala, Larry, na ganyan. Hindi siya showy. Meron naman talaga mga guys na hindi touchy-feely or showy, but that doesn't mean that they don't love us. Hindi ba? Meron talagang mga lalaking, sabihin na natin, parang on the frigid side, pero hindi ibig sabihin na hindi ka mahal nun. Baka kasi iba lang ang love language mo, Larry, kesa sa ibang guys. Or baka iba ang love language na hinahanap sa'yo noong ex mo or nung mga nililigawan mo. So, ano ba ang love language mo? Yan. Yun kasi baka doon din, alamin mo rin kung ano yung love language nung nililigawan mo and maybe from there, makascore ka ng points. Diba? O kaya, Larry, maghanap ka ng ka-love language mo. Diba? Same interests. Kung mahilig kayong manood ng sine o mahilig kayong mag-food trip, yun ang hanapin mo rin. Para at least you have the same interests in life and you will never get bored if you like to talk about anime the whole day. Hindi ba? Sige, hala! O kaya baka you're on into the mga mystical side. Yan, di ba? Yung mga ganyan. Hanapin mo yung mga babaeng ganon. Huwag lang tayo basta ligaw ng ligaw kasi yun talaga masakit. Kapag ang dami mo nang naligawan, pero talagang olats pa rin. Pero why don't you look for somebody na parehas kayo ng interest? Or, you know, this may sound funny, but naniniwala ba kayo that opposites attract? Do you believe that opposites attract? Ha? Because I do. Dati I don't. Pero alam nyo ba, kami ni Tito Daniel, shucks, teka lang, baka magkamali ako. 21 years na po kaming magkasama because we are complete opposites of each other. Ganun si tita, pero siya, tahimik lang. Uy, pero hindi naman panisang laway, no? Nagsasalita rin, pero mas madaldal talaga ako. Mas madaldal, hindi talak, ha? Iba yon. Hindi ako talakera, madaldal lang ako. 'Di ba? Pero yun, isa yun sa mga differences namin. Pero, we connect. Oh, hindi ba? I'm a very outgoing person. I like going to places. He just wants to stay at home. You know, simpleng manood na lang ako ng something online. Ganun lang siya, homebody siya. Pero ako, I'd like to explore the Philippines even more and hindi ko man yun nakukuha sa kanya, nakukuha ko po yun sa mga coverages ko out of town. So, okay na din. Meron talaga sigurong mga couples that are, you know, meant to be because they are complete opposites of each other. So, Larry, if you haven't tried looking for your ka-opposite, maybe this time, maybe this time, love won't end. Ay, di ba? Malay mo nga. Maybe this time it would work. So, Larry, yan ang payo ni Tita with matching sayaw pa. Okay, Larry?